meron kang one shot na combo. Kumbaga may pagde-deliveran ka nitong Kalea. Now, we have to also say na ito ay Carteezy funneled core na strat mula sa TLPH. Isa ito sa mga paboritong estratehiya ni Carteezy. Naging very open siya na gustong-gusto daw niya yung Season 6 dahil nga siya yung pinapakain ng kanyang team. Ngayon bumabalik tayo sa medyo malapit na estratehiya. But I want to look at this Lunox pickup coming in from Sanji. Alam natin na kailangan din ng, kahit sabihin natin may funded strategy, kailangan pa rin ng pera ng Lunox. Yeah. Oo, kailangan niya makapag-scale. Parang the last time nga na nakita ko yung YSS ni Carl plus Lunox, si Rivo pa yung kasama niya doon sa Lunox na yun. Sobrang tagal na. Diba? And this time, ganoon ulit ang pwedeng asahan knowing na naka-fighter nga ito si Oheb. Pero kasi, magic damage-wise, sobrang taas for TLPH. Pero nandiyan naman yung physical damage na inaabot din ni Carteezy. And a very interesting pickup here for Lansu as well. Going in for the vengeance. Matagal-tagal na natin hindi nakikita yan sa kamay ng isang Uranus in an MPL game. Siguro sa mga RG ay kadalasan nakikita natin yan. Pero dito mukhang iba ang kanyang sagot. But look at this. Forced to back off yung Moskov mula dito sa Bane. Ooh. Dahil din naman din sa rotation ngayon itong si Carteezy dun sa Bane. Tsaka alam niya kasi may flying clouds. Well, mas mabilis siya makakabalik doon sa lane, pero that took a lot of energy shields. Energy shields, Naubos? Hindi naman. Hindi naman naubos yung energy shields. 80%. Grabe. Napakapataas na farm doon. Actually, kung papalikan, sa ngayon 1.2k na ang gold ni Bane. Lansu ay very low. But Di still, because of the nag-vengeance, innate na kunat ng Uranus, ay buhay pa din naman. And wala din naman kasing damage dealer doon. It's Sanford and JP. Those are two sustained heroes. Ngayon ay dediretso. Sanford with a dark wave. Si Kaloy ang target. Traction pulse. Ay nandyan. Ugi Shadow Kill. Retribution kay Carl. Easy pa rin yung turtle. Ngayon papalagan. Tutuloy ang TFB is getting 2. Make it 3 na kill. Binuat pa si Lansu. 3 kills plus a turtle. Clearly it has TLPH has the advantage dito sa game. Disastrous start para dito sa Twisted Minds. Sinubukan nilang pumalag pero hindi nakuha yung retry. Carteezy nag-iinit pa rin mula sa gates 1 and 2. And what a rotation from TLPH. Yun na yung ginawa dito ni Carteezy. Pinressure niya yung top lane, forcing itong Sinosha, but also giving a lot of momentum para dito sa Bane ni Oheb. Tapos, walang dangerous, walang expanding rivers pero alam natin na medyo mabilis ka pa rin after the turtle fight. Immediately, nag-respond itong si Oheb. Hindi siya nag-double lane pero pumunta siya dun sa turtle fight. Bumuhos na kanyang ulti tapos nagbigay pa, nag-contribute pa ng isang kill. Ngayon, nag-double lane na siya. 1.9k gold advantage para sa TLPH in a snap. Oo, at mukhang they will be building off of this. Snowball na naman ang ating makikita. No, siya makukuha naman ang gold crab na yon. Pero kung titignan natin si Oheb on this Bane pick, hindi pa nga natin nakisanji. Teka lang, mukhang merong Aray. napili doon. Aray. Si Kaloy agad ang tutumbas sa kamay ng TLPH. Isang buhat, tapos burst down. Ganon kabilis pumatay kung ikaw ang Team Liquid. Zero reaction para hindi mo na nga napindot yung revitalize kasi alam mong kahit mapindot mo yun ay hindi ka na makakasurvive sa burst damage na hawak ng Team Liquid. Dahil dyan lumaki ang kanilang gold lead, 2.3k gold lead already at ayaw nilang tigilan. Pakiramdam ko, gigil ng umulti ulit to si JP. Only double, hindi mo gano'ng kabilis. At tapos yung banda pa, no, first kill dito ni Oheb, masakit na rin sa ngayon. He's actually ahead 1,000 gold sa kanyang 900 gold sa kanyang katapat. Ay, nako. Ay! Uy, Ay! teka lang. May AOG para pinitawan to si Kaloy. Nahuli si Oheb. Nahuli din naman si JP. Ang kaso nga lang dahil makunat na hindi na itutuloy ang misyon. May turtle na sinusubukang kunin itong si Carteezy, si Sanford, si Lansu ay walang magawa kundi tumingin lang doon sa kinukuhang objective at libreng pagong para sa side ng TLPH. Mukhang susubukan naman ng Twisted Minds sa mag-trade doon sa may bandang itaas with Nosha just continuing to push gamit ang Moskov na ito. Pero mukhang makakapag-flying clouds na nga pabalik ang Bane. And maybe this is something na kailangan din natin i-considera. No? Siguro kung wala yung flying clouds na yun ay nabutas na yung top lane. Biglang nawala yung farm na inipot dito ni Oheb na over double lane din naman siya sa scenario na yun. And actually, sa lahat ng kaguluhan na yun, ang pinaka nag-benefit is si Nosha. Able to catch up when it comes to the gold. Tapos napigilan din nila yung pagkuha dito ni Oheb ng kanyang first item. Ay, mas in doon.
Tinamaan lang. Nostan. And Nostan will fall down ng ganun kabilis. At ang bubuhatin pa si Kaloy, AOG papalayo. Revitalize ay nagamit din. At Crystal atras ang na. Twisted Minds. Sakit. Basag na yung Torres sa itaas. Even getting a kill for OHEB. Parang tinura ng asido, pare. 5 minutes na Crystal para kay Oheb. Hop, huwag shadow kill lang doon. Oh. Nagamit din yung deadly catch. May SOD pa. Hindi na pumasok pa itong si Nosha. Or may flying clouds para makabalik naman dun. So, no need to risk it. But TLPH pushing the turret up top. Tapos, nagkaroon na ng malaking advantage ngayon. Ito si Oheb, 900 gold over Nosha. Ang hindi rin natin napapag-usapan dito is yung junglers natin, Carl Tizzy and MP The King. Sa sobrang aktibo ni Carl Tizzy, ang taas ng level niya and nag-snowball na nga itong Yisanchi na to. Oo, level 10 currently with 5 assists. Kahit pa sabihin natin hindi makakuha si Carl Tizzy ng kill dito, hindi naman nagmamatter sa Yisun-Chin yun. Ang nagmamatter, nakakakuha siya ng mga items na kailangan niya at lamang siya sa retribution battle in this upcoming turtle fight kung saan pwesto na nga ang side ng Team Liquid Philippines. Pero mukhang magbabuff muna dito si Carl Tizzy. Nandiyan din naman sa pwesto yung Hayabusa pero mukhang kailangan niya munang lumiko doon sa orange buff niya before that turtle fight happens. Pwede itong i-burst ng TLPH. May option silang gawin yun. Tapos may Lunox pa sila. Ang bilis lang with the Chaos Assault na patayin itong turtle. Pero hindi na nga siya kinailangan doon. Even JP na lang si Cartizia. May SOD though, natatama. I doubt na papasok si Nosha doon sa turtle pit. Libre na naman ang pagong for TLPH. Carl Tizzy, yung discarte niya dito kahit one-sided yung turtle, nag-ultimate pa rin siya para sa vision. Especially kapag super low na yung turtle. Grabe, dalawang minion, isang ano lang, no? Isang skill lang kay Oheb. Oo, yan naman talaga yung kapangyarihan Grabe. ng Magic Bane ngayon. Ang hinihintay ko nga mamaya kung magtatabang pa si Oheb na mag-flicker Dura ulti. Oo. Yung signature burst ng isang Magic Bane. And correct me if I'm wrong, the last time na nakakita tayo ng Magic Bane dito sa MPL Philippines nung hindi pa nauuso sa gold lane ay nilaro pa ata ito ni Few na way back. Baka, AB no? Bren pa, pare. Oo. Ganon nakatagal. Napakatagal. Meanwhile, ngayon ay papasok na naman na si JP may binuhat at si Kaloy. Magiging target makakapag-AOG pa. Papalayo at makaka-atrasin Lansu will zone away the members of TLPH. Meanwhile, Sean, medyo kumakati na rin ng damage at sumasakit. Kailangan pa ng items sa Twisted, pero TLPH still sitting on a 3k gold lead against them. Steady lang ang flow para dito sa TLPH. 3K ang kanilang gold lead. Parang kada minuto ay umaangat lamang ng 400. Pakiramdam ko masaya na ang TLPH sa pacing na ito. Kasi Mag-engage ngayon aside ang Twisted Minds. Si Oeb ang magiging target. Hindi tumama yung Unbreakable. Pero nandiyan yung traction balls and Oeb will die onto the hands of Twisted Minds. Sanford susubok na kumuha ng counter engage. JP na yun nandyan. Patalon-talon lang si Sanford. Si MP na kilang target at mamamatay. Si Nosha doon. Wait lang, nawala sa iba palang parte ng mapa. MP will die as well. At hindi pa rin tapos ang Team Liquid Philippines. Nandiyan na nga si Carl. Nakapatay sa gitna. Ngayon susugod sa itaas. Mag-aatrasa ng members ng Twisted dahil hindi nila kayang sabayan. Pero Sanji daw nasaktan doon sa damage ni Lansu. pare, parang 6 na beses atang lumipad si Sanford doon. Oo nga eh. And dami niya ring beses na na-cancel yung mga crucial na abilidad mula kay MP The King. Kahit sinong Hayabusa maiinis sa ginawa ni Sanford. And there was a kill mula sa Twisted Minds against Oheb, yung Bane. Pero parang hindi enough kasi sino nga naman talaga tunay na bida at funnel core para sa TLPH? It's actually this Yisun-Chin. Kung pagka ito si Oheb, taga-clear lang, palamuti. Para sa side ng TLPH at tunay na bida, yung Yisun-Chin ni Carl. At hindi pa nga nagpapakita masyado. Saktong pagpa-farm lamang at ito na ang pinakaunang lord ng larong ito. Sanford, mukhang magbibigay lamang ng vision. Si Lansu ang magbibigay para sa Twisted Mind. Si Kaloy nandun na sa gilid. Papasukin, mahanap ang isa. Tsunami Slam, mabuta kay Kaloy! Numbers na agad, ganun na kabilis! Ugi Shadow Kill ay nagamit na naman ni MP The King. Atras sa kanyang Shadow doon sa likuran. Ngayon 5 miyembro pang buhay sa Team Liquid Philippines. Pero si Nosha ay may ginagawang target doon sa taas. So di mo not connect, hindi na aabot yung sibat para nakawin yung Lord dahil nakuha na ni Oheb at ng Team Liquid. Oo, Torre para sa Lord. Pero mukhang gusto nila si Sanford. Kakabit ng Ugi, ng Quad Shadow. Pero mukhang hindi na nila itutuloy pa. Ang Lord ay magmamarcha sa top lane para sa Team Liquid Philippines. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Ano bang mapapansin natin ngayon dito? Well, ang mapapansin mo yung napakalaking lamang ni Carl Tizzy. Back to the land of dawn. Lansu is down. 25 seconds. May Lord ng Team Liquid Philippines. Pero mukhang hindi itutuloy ang laban dito sa may bandang mid lane. Buhay pa rin ang Torre para sa Twisted Minds.
Medyo crucial lang na walang Order of Brilliance itong si Sanji. Although, dahil wala siya noon, hindi mag-force ng team fight Exactly. ang TLPH. Wala rin naman silang ulti dito para kay JP. I think they just want to push. Yung isang thing dito with Oheb kasi yung Bane na gold lane, threat din eh. So hindi mo siya pwedeng iwan na nagpo-push eh kasi may damage siya sa torre. Napakabilis, bumasag ng Torre. And yung Lord ay mabilis ding mapaburst down. Uy, Pero merong talagang mula kay JP at si Ayun Sean. na, Kasi ang napili niyang target, tutumbagan yung isang member mula sa side of Twisted. Kapalit ng Roma yung jungler, lamang pa rin ang Team Liquid doon. Tatlo yung kumain ng pating pare. Oo. At napakasakit ng damage ni Oheb kahit hindi natin nakikita na tuloy-tuloy yung pangbigla na meron sila. Oh, ito na Oop. naman. Okay, akala ko magagaya. Scary. Scary clouds, hindi na basta flying clouds. Pero si Kaloy na ipit, tinamaan ng Dark Wave. So naman yung second skill mula kay Sean. Pero aatras na rin naman ang Team Liquid. And now we Oh, look at the the Infinix in-game equipment. Kompletong-kompleto na yung mga pangpanakit Grabe, ang na laki damage naman. dito. And look at this, 3,000 higit 3.8. No, tapos almost 4,000 ang lamang ni Carl TC. And then you look at this Bane na 3 items na at tapos Phobius din na may blade armor on top of Dominance Ice. Ang hirap ng pumwesto dito if you are even if you're Nosha, sino pa yung tunay na target mo dito? At sino pa yung magbibigay ng target? Now, Sean going in for the Divine Glaive. This time, hindi siya nag-Sky Piercer first item. Ang Tapos- hirap din kasi. Nakita ko rin pala kay Ohe, wala siyang boots. Meron na tawid. Meron Double naman check na. Arcane, meron Arcane. Meron naman, Arcane boots, Arcane Hindi boots, lang okay. Akala ko kasi yung first slot niya, armor lang eh. Well, to be fair, nung simula naman ay bumili lamang siya ng yung brown boots. Brown boots lang. Tapos rumekta agad ng Holy Crystal. Kaya naman napakaaga talaga ng Holy Crystal pickup dito for Oheb. Around 5 minutes. And that's with the reduced gold na nakikita natin sa ating lane. And this is going to be the second board of the game. 5 segundo bago lumabas ito. Binabakuran na ng Team Liquid Philippines ang Lord na ito. At mukhang napakaganda ng pwesto ni Sanford. Ito first na agad pare ko. Lunox eh. Ilang segundo lang ang kinailangan ng Team Liquid Philippines para i-burst yung Lord na yon. And si Lanzo ay napilitan na rin umatras na dahil buo pa ang resources ng Team Liquid. At saka tingnan mo yung decision talaga ng Team Liquid Philippines, no? Nag-dark na yung Lunox, ni-retry pa rin ni Carl TC. No chances na Yeah. maagaw yung Lord na yun. Really crossing their T's, dotting their I's. TLPH hindi nagbibigay ng kahit anong weakness para na pwedeng i-exploit ng Twisted Minds. Carl TZ going in for the Winter Crown. Para naman dun kay MP the King. Pang buy and sell din yan, pare, kapag sakali, no? So, Oo. this could be the push na maghahanap na talaga ng TLPH ng possible endable angle kasi na may hawak din silang Bane, eh. Ito yung nagpapabilis ng Oh mga my God. sieges. Sobra. Tapos may ilang pa si Lanzo and even Kaloy na mag-frontline. Kasi pag lumabas na yung pating, may knockback, tapos sasaloyin mo yung buong magic damage doon. JP will go in. Si Kaloy naging target. Binibet pa pala yun. Sa isang iglap ay nawala yung gatot-katsa na hawak ni Kaloy. May Lord sa itaas na di pa nakiklear. Basag na nga yung Torre at yung gitna ay pwede na rin. Pero Ugi Shadow Kill mula kay Yempi the King, si Oeb at si Sanji yung target na order bid. But Lanzo goes in. Vengeance! Kinabot niya ng vengeance damage ito si Oeb. At aatras ang Team Liquid. What a good defense from Twisted. Pero nabasagan pa rin sila ng inhibitor turret. We always ask kung bakit napaka-high impact mag-Uranus dito ni Lanzo, and he always finds a way na ipakita sa atin yung vengeance na yun single-handedly stopped yung buong team fight. Yep. Hindi naka-combo doon si Carl TZ. Kinailangan umount ni Sanji. And even si Oheb, di ba? Nabigyan din despite having the wings. Nice defense kami na mula sa Twisted Minds. If they prolong this game, baka potentially kakayanin nila makipagsabayan sa composition ng TLPH. Especially kasi funnel core to. So talagang walang marksman mula sa gold lane na pwedeng tumapos ng laban. TLPH will not have the better late game kumpara sa Twisted Minds. Ang tanong, aabot ba sa late game ng Twisted Minds? Yun din talaga, you know, when you're running a Moskov and a Kimi against a quote-unquote double fighter lineup. Hindi ko alam kung ikakategorize ko ba as fighter si Bane, Oo pero nga eh. double fighter lineup para sa Team Liquid Philippines. Ito yung mga pangkambakan talaga eh. We've seen this happen multiple times para dito sa MPL Philippines na yung Moskov talaga yung ginagamit nila na pang-counter sa isang double fighter lineup. Pero Oheb, may flicker si Oheb. Oh! Sakit nung damage na yon. Just Oh my one God. ultimate
And I guess 1 second skill, enough to tear down at least 85% ng HP ni Sean. Aray ko. Aray ko, pare. Ramdam ko through the screen. Para ako nanood ng 3D. Yun ang tunay na tumatagos, mga kaibigan. Nanunuot. Ay, Oh my God. i-count Ang mo, pusit. warning shot yan, mga G. Gaano kaya kabilis ng Lord na to? Sinimulan? 2. Parang ano, wala pa, hindi. Hindi may naman nila combo na. diners eh. Ito na. Okay, didiretsohin. Nandiyan si Orb sa likod. May conceal mula kay JP. Lanso yun nandiyan din. Traction Pulse si Kokonekta. Burst down pa. OM low. Si Sanford doon sa harap. Even si MP the King ay muntik-muntikan na. Inabot lang ni Carty. Sinang traceless pa na bang sa pool. Tatlo yung mawawala sa Twisted Minds. Make it 4 kasi si Lanzo ay tutumba na rin. Yung Lord Take na naging Lord Bait. Teka lang si Nosh ay pumapalag ulit. May touch doon in SOD. Low na rin yung HP. Ubus ang Twisted, and that will give this game, that will give this series to the cavalry of Foreman Winter Crown. On the top of it all, Team Liquid Philippines will get this series against Twisted Minds. Hiningi ni Nosha nung simula. Sige, Oheb.